sa bawat isa na nandito, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, kung ano yung nais mong sabihin. Give us wisdom, Panginoon, knowledge, Panginoon, na mula sa iyo, Panginoon, para mas lalo pa namin maitanong sa puso at isip namin at maisa pamuhay, Panginoon, yung mga salita mo, dahil ikaw ay buhay, ang salita mo ay buhay. Ngayon at magpakalang na, Panginoon, namin. Salamat po, ito pong aming sabi ko lahat sa mga na Jesus. Amen! So, ayan po. Ayan po, di ba po, napag-uusapan mo natin ngayon yung buhay ni Paul ng mga nakaraang araw sa Sunday service and sa launch po ayan si Paul yung topic. So, ayan, hindi po ako lumayo. Si Apostle Paul din po yung story natin ngayon. So, ano po siya, gawa 16:16 or sa English Acts 16:16. Sina Pablo at Silas. So, hindi ko alam kung ikababasahin ko po or ikwento ko na lang po yung story nito. So, ayan po, so isang araw habang papunta po ayan, sila. So, kilala naman na po natin si Paul, di ba? Ano po siya, dati po siyang taga-usig ng mga Kristiyano, pero dahil naghimala yung Panginoon sa buhay niya, nagpakilala ang Panginoon sa buhay niya at binago na ng Panginoon yung buhay niya. Ngayon dito po, nag-share na siya ng word ni Lord. So, ayun, habang papunta sila sa bahay dalanginan nila, ayun sa gawa 16:16 po, pwede niyo din po itong basahin sa kanya-kanya yung Bible kapag sa devotion niya. So, yun, naglalakad po sila pupunta po daw sa bahay dalanginan sila Paul. Meron silang nakasalubong na isang dalaga o isang babae na sinasaniba ng masamang espiritu. So, yun, dahil sinasaniba siya ng masamang espiritu, nagkaroon siya ng kakayahan na manghula. So, dahil sinasaniban po siya ng masamang espiritu, ayan, naging manghula po yung babae or may kakayahan po siyang manghula. So, dahil po doon, pinagkakakitaan siya ng mga opisyal, ng mga matataas na opisyal, kasi parang bagong uri lang po yung babae. So, pinagkakakitaan siya ng mga opisyal. And, so, yun nakasalubongin nila Paul. And, araw-araw po nila yung nakakasalubong, yung babae na yun. Tapos, so, si Lolo Paul, si Pablo, na ano na siya, parang nainis na siya isang araw kasi yung sinasabi po sa kanila, di ba, yun nga, ano ka naisip ko dito? Magaling po manghula yung babae. So, ang lagi po niya sinasabi, kila Paul na, mga anak yan ng Diyos, ganyan. And naparito sila para iligtas tayo, para pamahagian tayo ng salita ng Panginoon. Yun yung laging sinisigaw ng babae. Kila Paul sa dadaan sila. So, si Paul isang araw na inis na siya sa babae na ganyan yung mga sinasabi. And parang isang araw nung nakasalubong nila, hinarap niya yung babae, pinaalis niya yung masamang espiritu. So, nawalan na ng kakayahan yung babae na manghula. Kasi nga po dahil lang sa masamang espiritu, kaya siya nagkaroon ng kakayahan na gano'n. So, dito po papasok yung word kayo. Nakulong po sila Paul dito pagkatapos nun kasi pinakulong sila ng mga opisyal na parang may hawak doon sa babae. Kaya malaki po kasi yung kinikita nila kapag nanguhula yung babae. So, nung nawala na yung sa mga espiritu, gumaling na yung babae, nawala na din yung pinagkakakitaan ng mga mataas na opisyal. So, dahil doon, nagalit sila kay Paul, pinaalis niya yung masamang espiritu dun sa babae, and pinakulong sila. So, ayun po yung title po nila sa Pablo ay sila sa bilangguan. So, yun, nakakulong na po sila, di ba? And, ayan. So, yung title po natin, so title po natin, The Power of Worship and Prayer. So, ayan. Meron po tayong pointers. Meron po tayong 3 pointers. And ito po yung number 1. Yung kwento po natin na yung gawa 16:16, diba? So, ito po yung number 1. Ayan, di ba nga nakulong na po sila Paul? And yung number 1 na pointers natin,
ikakalagay ko po nila, you are not fighting alone. You are not fighting alone. So, dito, sa Gawa 16:25, nang maghating gabi, di ba pinakulong na po sila? Nang maghating gabi na, yan, nakakulong na po sila dito. Sa Gawa 16:25, nang maghating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas, at umawit ng mga papuri sa Diyos. Nakinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. So, ayun po. Di ba po, nakulong na sila dahil dun sa ginawa nila. And alam naman po natin yung mga background na tayo kay Paul na dati siyang pag-uusi, ngayon nagsishare na siya ng salita ng Panginoon. And yun, sinasabi nga po nila, madalas sa mga preaching na narinig natin na kapag nagsimula, kung kailan nagsimula ka na maglingkod sa Panginoon, doon ka bibigyan ni Lord ng mga pagsubok, doon ka bibigyan ni Lord ng mga problema, pero kakayanin mo lahat yun at malalampasan mo lahat yun. So sa point is, number 1 natin, you are not fighting alone. So nakulong po sila at Pablo dahil, diba? Pero hindi ang naging solusyon po nila dito, di ba po ay sa ating tao, kunyari, tayo as Christian, ikaw nagsisimba tayo sa so tapos parang maraming nasasabi yung mga tao sa atin na tayo, kunyari, naranasan natin yung ganitong ni Paul na nag-share ka lang naman ng, hindi naman po ito mangyari, nag-share ka lang naman sa kapwa mo ng word ng Panginoon, tapos bigla ka nang nakulong, di ba? So, wala naman po ako din. Ayan, so, yung naging response po nila dito, hindi po, yung panalangin and umawit, sabi ang dito, nanalangin sina Pablo, Silas, at umawit ang papuri sa Diyos. So, kahit hindi naging yung pagkakakulong nila, hindi naging hadang yung pagkakakulong nila para hindi sila magpuri sa Panginoon at hindi sila mag-pray. So, nakinig naman sa kanila ang ibang bilanggo. So, tuloy po natin yung story sa verse number 2. Yan, God know your situation. Basahin po natin yung Gawa 16:22 to 24. Nakiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo. Pinahubaran sila ng mga opisyal at ipinahagupit. At nang mahagupit na sila ng gusto, ikinulong sila. At inutusan ang gwardya na bantayan silang mabuti, kaya ipinasok sila ng gwardya sa loob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. So yun, God know your situation. Alam ng Panginoon, alam ng Panginoon yung situation natin. Dito alam ng Panginoon yung situation ni Paul and ni Silas na nakulong nga po sila and nakulong nga po sila dito and lahat na ng mga tao na nakiisa sa mga nila. Lahat ng mga tao nakiisa sa pag-umusik sa kanila. So, ituloy din po natin dito sa 3. Sa 3, God hears your prayer. Alam niyo yung pinagdadaanan mo at gagawa siya ng paraan. So, basahin po natin yung Gawa 16:26. After po mag-pray ni Paul and Silas, after din po nila umawit, bigla pong nagkaroon ng lindol. So, basahin mo natin. Nang maghating gabi na nalangin sila Pablo at Silas at umawit ng mga papuri sa Diyos, nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. And walang ano-ano ay biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. So, ayun po. So, narinig po ng Panginoon yung prayer and pag-worship ni Silas at ni Pablo. And alam din po ng Panginoon yung situation nila. Kaya, yun, yung miracle po dito ng Panginoon na yung power ng natin, ng pag-worship natin and ng panalangin natin. So, ayan. So, tayo din. Yan. So, di ba po, walang ano-ano, biglang lumindol ng malakas. So, yun. After nila mag
ayan, nagkaroon ng miracle. Nagkaroon po ng miracle ng Panginoon natin. Yung Panginoon na, ayun, narinig po nila yung daing nila po, at narinig po nila yung pag-worship. So, tayo din po kapag may pinagdadaanan po tayo, narinig po ng Panginoon yung mga iniiyak natin sa Kanya, narinig po ng Panginoon kung ano yung mga binibitawan natin salita sa Kanya, and narinig ng Panginoon, and alam ng Panginoon kung ano yung puso ng bawat isa. So, kasi nga po dito, nung hinuli po sila, sinabi pa dito na nakalag, and ipinasas pa pati yung paa at kamay nila. So, ayan, tayo dito, minsan, nakakulong tayo sa, may mga sitwasyon na nakakulong tayo sa pag-iisip, nakakulong tayo sa mga problema, nakakulong tayo sa mga bagay-bagay na po na iniisip natin. Pero, bakit hindi, wala namang mawawala po kung makikipag-usap tayo sa Panginoon. Wala namang mawawala kung magkukulong lang tayo doon sa sitwasyon na yun. As Christian po, kilala naman po natin ang Panginoon, and nakakapagbasa na tayo ng salita niya, and alam na niya yung mga promise. Alam na natin yung mga promise sa atin ng Panginoon. So, ang kailangan lang natin is lumapit sa Kanya. And kunyari po ako, may problema ako, pero ayaw ko, kunyari po, meron akong problema, tapos yung kaibigan ko, meron akong kaibigan, tapos sinasarili ko lang yung problema ko, pwede din naman akong magsabi doon. So, malalaman po ba ng kaibigan ko na may problema ako kung hindi ako mag-reach out sa kanya? Malalaman po ba ng kaibigan ko na may ganito akong pinagdadaanan kung hindi ako magsasabi? So, ganun din po sa Panginoon. Pero nga sabi ko, diba, alam ng Panginoon ang lahat. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaso, hindi niya, gusto ng Panginoon na personally, lumapit ka sa Kanya, hindi sapat na alam niya lang yung pinagdadaanan mo, hindi sapat na ganito yung pinagdadaanan ng anak ko, ganito yung sitwasyon niya ngayon. Pero kahit alam niyo ng Panginoon, gusto niya pa din na ikaw personally yung lumapit sa Kanya, ikaw personally yung mag-pray sa Kanya, ikaw personally yung makipag-usap sa Kanya na Lord, ganito yung pinagdadaanan ko, ganito yung sitwasyon ko, kahit na alam naman ng Panginoon yung sitwasyon mo. And sabi nga, diba, may magandang plano na siya para sa'yo, pero hindi yun ma-fulfill, and hindi yun matutupad kung tayo mismo hinaharangan natin and nilalagyan natin ng pader yung sarili natin sa Panginoon, and nagpibuild tayo ng wall na pataas ng pataas, pataas ng pataas yung wall na yun kapag iniisip natin na tayo lang mag-isa, iniisip natin na makakaya na ba natin yung problema. Pero di ba sa huli, parang doon po pumapasok yung mga depression, ganyan, kasi parang iniisip mo wala ka nang magagawa. Pero ayan nga, nandiyan ang Panginoon, naririnig niya ang mga prayer natin, naririnig niya dito sa sa service natin mamaya, ibigay natin yung full natin sa Panginoon. Kaya nga tayo nagpunta dito para makausap siya, para makapiling siya, gano'n. So, hindi naman po tayo nagpunta dito para umawit lang, para mag-pray lang. Nagpunta tayo dito para kausapin siya. Diba? Nagpunta po tayo dito para ipaalam natin sa Panginoon na ganito yung pinagdadaanan ko, and huwag po tayong mahiya na humingi ng tulong sa Panginoon, kasi pinili ka na niya dinala ka niya na dito, so hindi siya magdadalawang isip na tulungan ka. And yun nga po, kapag sinabi ng Panginoon na tutulungan ka niya. And ang dami din po, verse sa Bible na mga promises niya, ang daming verse sa Bible na may maganda siyang plano para sa atin. Ayan, so, narinig po tayo ng ilang sa mga
todo natin na pagsamba sa Panginoon. Huwag natin hayaan na hindi natin masabi, hindi natin siya makausap. Pero yun nga po, nakakausap naman po natin siya sa weekdays, di ba? Pero yun nga po, sa weekdays kasi may kanya-kanya na tayong buhay, may kanya-kanya na tayong ginagawa, and andun na yung parang reality natin, na andun na yung pagtatrabaho, andun na yung pag-aaral, andun na yung mga bagay-bagay na andun na yung mga problema, kakaharapin mo na ulit. Pagkatapos pagkatapos ng Sunday, meron na po yung tanong na bakit ngayong Sunday, fired up ka, ganyan, and sobrang init mo sa Panginoon, pero bakit pagdating ng weekdays, parang depressed ka ulit, parang marami ka na ulit na problema. So, yun nga. Kasi, yun na yung reality na hindi naman, ewan ko po, pero yun nga po, meron tayong tinatawag na devotion, di ba? Na kahit sa mga bahay-bahay lang natin, nakakausap natin yung Panginoon sa pamamagitan ng prayer nga po. Pwede mo siyang awitan na, pwede kang umawit. Ang dami po dyan sa YouTube, sa kahit nga sa Spotify, may mga worship songs. So, wala po tayong takas, wala tayong itadahilan na hindi natin makakausap yung Panginoon kahit nga sa cellphone. Meron kayong Bible app na pwede ka nang mag-search sa Google ng mga verse. So, ang dami po natin way para makausap yung Panginoon. And ang dami na, andyan na, lumalapit na sa atin. So, I believe naman po, lahat po tayo, may kanya-kanya tayong gadget. And minsan nga, yung gadget pa yung nagiging dahilan natin kapag hindi tayo nakakapagbasa ng Bible dahil bumili tayo sa paggamit ng gadget, sa social media, ganyan. So, ayan, pero lagi nga po natin naririnig dito sa mga preaching sa harap na, ayan, itina-challenge din tayo na bakit hindi mo bawasan yung pagsa-social media mo, bakit hindi mo bawasan yung pagsa-cellphone mo, and dapat mas marami yung time mo kay Lord kaysa sa cellphone. Dapat mas marami yung time mo kay Lord kaysa sa patutuon ng mga bagay na makamundo. So, ayan po. Sa mga bagay na makamundo naman po, yan, lahat tayo may kanya-kanyang kanya-kanyang pag-way or kanya-kanyang kunyari po ako, malungkot, ganyan. So, may mga bagay ako na ginagawa para makalimutan ko yung mga ganyan. So, yung iba daw, naglalaro ng games, nanonood sa K-drama, na gumagawa ng mga bagay na gusto nila. So, pero ang gusto ng Panginoon na malulunan natin, na kapag may mga ganun tayong situation, kapag marami tayong problema, and gusto natin ng comfort, huwag yung social media yung lapitan natin. Buksan natin yung Bible natin, and si Lord yung kausapin natin. And sa kanya natin sabihin na, ganito yung problema ko, ganito yung pinagdadaanan ko. Kasi, ayan, yung pointers number 2 natin, God hears your prayer. Naririnig ka niya, hindi siya mag-aatubili na iharap yung sarili niya sa iyo, iharap yung tenga niya para pakinggan ka pa, and hindi ka i-judge ng Panginoon sa mga bagay na pinagdadaanan mo. Hindi ka niya sasabihan na, minsan po tayo, bilang anak, ako po nararanasan ko na kapag napapagalitan ako sa nanay ko, ito kasi ganyan yung sinasabi niya, parang kasalanan mo, yung kasalanan mo din, kaya ka nandiyan sa sitwasyon mo niya. So, pero kapag sa Panginoon tayo lumapit, hindi ka niya i-judge. Yayakapin ka lang niya, and i-comfort ka pa niya ng mga promises niya sa'yo. And wala siyang sasabihin, makikinig lang siya sa'yo. And yun po yung pinaka masarap sa buhay natin bilang Kristiyano, and yun yung pinaka-pinagkaiba natin sa buhay ng mga Diyos at ng mga buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon at sa buhay ng nakakilala niya. So, ayun nga po, katulad din ng
buhay ni Apostle Paul, ni Apostle Pablo, na may mga tao pa na hindi nakakakilala sa Panginoon, may mga tao pa na hindi natin alam, ay na hindi nila alam pa yung mga promises ng Panginoon. So tayo, so kasi nung nalaman mo yung salita ng Panginoon, nung nalaman mo yung nabuhay ang Panginoon, nagkaroon ka na din ng responsibilidad kasi na dapat i-share mo sa iba. Hindi naman siya sa pilitan, pero ayun, kailangan kasi kailangan mo na, meron nga pong sinasabi na kaya hindi pa dumadating ang Panginoong Diyos kasi marami pong tao na nasa labas na hindi pa nakakilala sa Kanya. Marami pong tao na gumagawa ng masama. Marami pong tao na hindi alam na may Diyos na nabuhay, may Diyos na handa silang tanggapin kahit ganun sila. Basta tumulikod lang sila sa kasalanan nila. So tayo bilang kilala tayo ng Panginoon, tanggapin po natin yung responsibilidad natin na responsibilidad natin na tumulong sa kapwa natin, na i-share sa kanila kahit tayo naman po, di ba? Hindi naman po natin alam, hindi naman po natin memorize lahat ng verse sa Bible, pero kahit isang verse lang na alam mo, kahit isang kwento lang na alam mo, kapag i-share mo yun sa ibang tao, ay magkakaroon yun ng impact sa kanila. And basta ikaw, tamnan mo lang sila, and si Lord na yung bahala na magpagbunga na idinala mo sa kanila. Basta ikaw, alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung responsibility mo, ginawa mo yung alam mong nararapat, and ginawa mo yung pag-share mo sa ibang tao na gusto mo rin silang makasama sa bahay ng Panginoon. So, ayun lang po yung natin ngayon. Ang dami. So, pinaka lang po dito the power of worship and the power of worship and prayer. So, huwag po tayong mahihiya na magsabi sa Panginoon, huwag po tayong mahihiya ng katahan siya and sabihan siya ng mga pinagdadaanan mo. Because God hears your prayer. Let's pray po. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat ulit, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong araw. Lord, hindi kami magsasawa, Panginoon, na magpasalamat, Panginoon, sa iyo. Hindi kami, Panginoon, magsasawa, Panginoon, na sabihin, Panginoon, na ikaw ang Diyos namin, Panginoon. Lord, hindi kami magsasawa, Panginoon, na kapulihan ka. And right now, andito na naman kami, Panginoon, ngayong linggo para makasama ka, Panginoon, para papulihan ka, para yakapin mo kami, Panginoon, sa araw na to. And lahat po, Panginoon, na nandito ay hindi mo pinagdadaanan po sila. Kaya din po sila nagpunta dito sa bahay-sambahan mo. And Panginoon, ikaw yung tutulong sa kanila, Panginoon. Lord, hihipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Yayakapin mo sila, Panginoon. Lord, ikaw comfort mo sila, Panginoon, ng banal na presensya mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isang, Panginoon, na willing, Panginoon, na matuto ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga tao, Panginoon, na nagpupunta dito, Panginoon, para mas lumalim pa sa iyo, Panginoon, para mas marami silang matutunan, Panginoon. And I pray, Panginoon, na kapag marami na kaming alam, Panginoon, kahit hindi marami yung alam namin, Panginoon, matuto pa rin kami, Panginoon, na ibahagi sa iba kung ano yung alam namin, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng lakas ng loob, Panginoon. Lord, alisin mo yung hiya namin, Panginoon, when it comes, Panginoon, sa pag-share ng salita mo, Panginoon. Dahil salita mo yan, Panginoon. Lord, walang nakakahiya, Panginoon, sa salita mo. And kailangan po namin i-share yan, Panginoon, para maabot, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na mas kailangan ka pa, Panginoon, para maabot pa, Panginoon, yung mga kapatid namin, Panginoon, hindi pa nakakakilala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, ikaw po ang patuloy na magpala sa kanila, Panginoon, and sa service namin, Panginoon. Lord, ikaw ang mangunguna, Panginoon, ang banal na presensya mo ang papalibot, Panginoon, sa sambahang ito, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang pinakamalaki sa lahat. Maliit lang ang problema, Panginoon, kayang-kaya mong durugin right now, Panginoon, ang lahat ng iyon. Maraming salamat.